At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at eto na si Chapter 1093. So ayan bago tayo magsimula ay katulad po na dati, kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga yan magsisimula ulit kay Luffy at saka kay Kizaru dahil etong si Luffy ay nagpe-prepare na nga siya para ihagi sa malayo sa may karagatan etong si Kizaru at pinapaikot-ikot niya na nga dyan etong si Kizaru ng sakagaya dito sa pagpapaikot na ginagawa niya o ginawa niya kay Kaido. Pero kahit nga pinapaikot na ng ganito ni Luffy etong si Kizaru ay may kita nga raw dito sa mukha ni Kizaru na relax lang, nakalmado pa rin etong admiral na to. So not sure kung binabaliwala lang ni Kizaru etong mga ginagawa sa kanya ni Luffy. But habang pinapaikot dito ni Luffy etong si Kizaru ay dito naman sa kabilang banda etong sila Atlas, etong sila Dr. Vegapunk at etong si Sanji nga ay papunta na sila sa may Fabrio Face para naman iligtas etong si Bonnie at baguhin na rin pati yung inutos ni Kizaru dito sa mga pacifistas gamit naman etong authority chip na nga na to. Habang sa kabilang banda ay eto namang sila Nami at saka etong si God Usopp natin ay may iwan dyan sa control room at kasama nga nila dyan etong si Edison. Habang eto namang si Pops Jinbei natin ay inaayos na yung mga gamit ni Dr. Vegapunk at dadalhin niya yan doon naman sa may back ng island o sa may likuran ng isla. So kanya-kanya muna ng trabaho etong mga Straw Hat Pirates natin, pero wala pang naipapakita rito o nababanggit patungkol sa status naman ni Robin, Stacy at saka ni Brook. So hindi natin alam kung ano yung ginagawa ng tatlo. Pero after dito kala Pops Jinbei, kala Nami ay talo naman dito yan sa side nila Frankie, dahil etong si Frankie naman ay papunta na rin siya dun sa may Fabrio Face ngayon. Habang etong si Lilith naman ay gamit niya na etong robot ni Frankie na si Frankie Shogun o Frankie Shogun o kung ano man yung gusto niyang itawag dito sa robot ni Frankie. At gamit nga etong robot ni Frankie ay bit na ngayon ni Lilith etong si Sunny at ang pupuntahan nila ngayon ay yung destinasyon kung saan papunta etong si Jinbei. So doon nga yan sa likuran neto ng isla ng Egghead Island. But then ay after dito sa side nila Frankie at saka ni Lilith ay talo naman tayo dito na sa side nga ni Bonnie. Dahil etong si Bonnie ay kinakalaban niya nga rin sa may lower area nga etong mga Marines. At dito makikita natin na ginawa niya mga bata at saka mga matatanda etong mga Marines dyan. So parang katulad dito sa nangyari nga sa may Sabaody. Pero bago ma-encounter at saka labanan ni Bonnie etong mga Marines, ang nangyari dito ay diba tumilapon nga sa may baryo ng Egghead Island etong si Bonnie. At nung mahuhulog na nga siya ay dito biglang dumating etong si Sentomaru sakto bago mahulog etong si Bonnie at niligtas niya etong si Bonnie. At pagkatapos niya maligtas etong si Bonnie ay dito na biglang nag-collapse ng tuluyan etong si Sentomaru ngayon. So kaya etong si Bonnie ay nakaligtas at eto nakaharap niya ngayon etong mga Marines. So now etong si Bonnie, ang current status niya ay injured siya. So dahil nga yan sa pagkakabangga niya dun sa barrier ng Egghead Island at nagtatago ngayon siya dyan sa mga Marines. So ayan yung lagay nito so far ni Bonnie at parang alam yan nila Dr. Vegapunk kaya gusto nilang iligtas etong si Bonnie ngayon dyan. Pero pagkatapos nga dito sa side ni Bonnie ay balik naman dito yan sa laban na ulit ni Rob Lucci at saka nga neto ni Zoro. At eto nga ay ginamit na ni Rob Lucci etong kanyang awakened form sa pakikipaglaban dito kay Zoro. At etong si Zoro naman ay medyo inahataw niya nga ng pag-atake dyan etong si Rob Lucci. At may kita rin na itong espada ni Zoro ay nag-aapoy na. Pero hindi makikita dito kay Zoro na ibinibigay niya yung buong lakas niya. So kumbaga ay parang hindi pa nag-all out itong si Zoro kahit pa naka-awaken form na dito itong si Rob Lucci. At ang sabi nga ni Zoro dito kay Rob ay kung hanggang ganito lang yung kayang ibigay o yung kayang ipakitang lakas nito ni Rob Lucci ay talagang hindi siya sasapat, di siya uubra dyan sa kapitan niya o dyan nga kay Luffy. At so habang nagtutuloy
Actually nga dito, itong laban ni Zoro at saka nga ni Rob Lucci ay balik naman dito yan sa laban na nga ni Luffy at saka nga ni Kizaru. Dahil itong si Luffy ay hinagis niya na nga sa may dagat itong si Kizaru. Pero nung malapit nang bumagsak itong si Kizaru sa may karagatan ay dali-dali biglang balik ulit siya, lipad siya papunta dyan kay Luffy at nagmultiply ngayon ng pagkarami-rami itong si Kizaru dyan. At ito nilabas na nga itong kanyang ilaw na espada at inatake niya ngayon itong si Luffy. So dahil sa atake na yan ni Kizaru kay Luffy ay nagtamo ng minor lang naman na injury itong si Luffy dyan. So medyo pumapalag dito itong si Kizaru kay Luffy, pero itong si Luffy talagang nagulat nga siya ng todo dito kay Kizaru kasi nga biglang dumami, biglang nagmultiply itong si Kizaru dyan. Kaya ang ginawa nga dito ni Luffy ay ginamit niya ngayon itong kanyang Gomu Gomu no Don't Stop para atakihin si Kizaru kasama na itong kanyang mga clone. Pero pagkatapos nga atakihin ni Luffy itong mga clone ay wala pala rito, wala dyan itong si Kizaru, hindi siya kasama sa mga clone na umatake dito kay Luffy. At ang nangyari niyan ay etong si Kizaru biglang punta kagad siya kung nasaan etong sila Dr. Vegapunk sa may control room. Pero hindi niya na nga naabutan dyan etong sila Dr. Vegapunk kasi nakaalis na etong sila Dr. Vegapunk. At etong sila Dr. Vegapunk sumakay sa vehicle neto ni Dr. Vegapunk na kung tawagin ay Vegapunk Tank. O Vegatank pala, sorry, hindi pala Vegapunk Tank. At ayan nga ay sariling vehicle neto ni Dr. Vegapunk. Pero going back ay etong si Kizaru nakita na tumatakas nga etong sila Dr. Vegapunk. Kaya naman biglang dali-dali lipad etong si Kizaru papunta dyan kala Dr. Vegapunk. Hinabol niya ang mga yan at dito ay nung naabutan na ni Kizaru etong sila Dr. Vegapunk ay ililaser niya na etong sila Dr. Vegapunk dyan. Pero dito ay nakita nga ay ni Luffy kaya nagulat etong si Luffy sa gagawin neto ni Kizaru at dali-dali ay lipad ngayon etong si Luffy papunta dito kala Kizaru. At sakto pagka-laser neto ni Kizaru sa Vegatank neto nila Dr. Vegapunk ay biglang dumating na nga dyan etong si Luffy at sinaloy na ngayon itong pag-atake ni Kizaru. At ang ginawa ni Luffy dito, in-split niya itong liwanag o itong atake ni Kizaru sa multiple direction. So dahil dyan ay nakaligtas nga sila Dr. Vegapunk at sa bandang dulo ay makikita nga na itong sila Atlas, sila Dr. Vegapunk ay nakarating ng ligtas sa may Fabry Face at na-overwrite na neto ni Atlas yung inutos ni Kizaru dito sa mga pacifistas. So ibig sabihin ay nakuha nga ulit nila itong mga pacifistas. Pero makikita nga rin natin dyan bandang huli na etong si Saturn ay ang sama-sama na ng tingin. So ayan na, medyo kagulo-gulo na nga sila dyan sa side nila Luffy. At dito nga katulad ng sinabi ko kahapon ay nagpaparamdam na ulit etong si Saturn kasi pinakita na siya ulit at ang sama na nga ng tingin dito ni Saturn. So ang tanong, sasali na ba itong si Saturn sa laban dyan sa nangyayari kala Luffy kala Kizaru sa may Egghead? So kapag yan yung nangyari ay pwedeng yan na siguro yung worst case scenario na pwedeng maganap dyan nga sa may Egghead Island. Kasi sinong tatapat dito kay Saturn kung itong si Luffy ay kinakalaban pa itong si Kizaru? So may darating kayang tulong para dito sa Straw Hat Pirates natin? At kung meron ay sino kaya yung tutulong na yun? At saka isa pa ay dito na ba tuluyang gagalaw yung ancient robot? So kakampi ba yan ng Straw Hat Pirates o kalaban? So ang daming tanong, ang daming pang pwedeng mangyari dito nga sa Egghead Island. At yan kayo guys, kung meron kayong mga reaction o comment patungkol sa mga kaganapan dito ay pa-comment na lang dyan sa baba. At pag-uusapan natin yan sa mga susunod na video natin. At katulad ang dati ay siguro pipili na lang ako ng mga malulupit na comments at saka reaction nyo at ipapalabas din natin, isisingit natin yan sa mga videos natin. But yun nga guys ay ulit maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like at ayan ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.